Sige na nga, tayo ay mag-diamond spread for today. Shine bright like a diamond. Hello, my dear! Hello, my dear Leo! Welcome or welcome back sa ating channel, my dear! Ang gagawin natin today is ang yung first 15 days of October. Okay, this is from October 1 hanggang October 15, 2025. And this is a general reading. So, reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga gusto pong mag-inquire at magpa-book ng private reading, nasa description box down below yung link ng ating Facebook page. PM is the key. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Okay, so babalik lang natin yung kasi wala pa akong sinasabi. Okay? So matagal kong pinag-isipan kung gagamitin na ba natin itong spread na to sa ating monthly upload, and I decided, my dear, na yes, bakit hindi? Okay? So, simula sa araw na ito, tayo ay magpapalit na ng spread, okay? Ang tawag ko sa spread na to ay diamond spread. Mas malinaw, mas detalyado, okay, ang mga bagay-bagay sa'yo, okay? So, first card natin, my dear, is tingnan natin kung ano ang nangyayari sa area ng iyong kadatungan. Okay, kaperahan, let me have one card. Once again, Leo, first 15 days of October. We have here, okay, I am survivor. I'm gonna make it. Keep on surviving. I'm survival. Okay, so this is the Six of Sword. Okay, so pinipilit, kinakaya. Nararamdaman ko sa card na to na medyo nadi-disappoint ka sa mga bagay-bagay na nangyayari sa area ng iyong kadatungan, pero good thing that you have this card. Kahit na mabigat, kahit na mahirap, moving forward pa rin ang energy, my dear, okay? So sa area yan, my dear, ng iyong kadatungan. So pwede na tayong ano nangyayari? Shoo. Pwede na tayong pumunta sa iyong love, okay? So love, ano nangyayari sa love mo? The Fool card. You are trying, okay? You are trying, okay? You are exploring sa area ng love. So, So, maganda yung energy because parang nakukuha ko dito for some of you, baka mag-uumpisang makipag-date, bubuksan na yung heart ninyo, especially kung medyo matagal-tagal nang nakatago. Kung sa loob naman ng relationship, so I will be very, very specific dito, my dear, ha? Itong kinukuha ko na card is energy to, my dear, ng first 15 days of October. Hindi mo to energy. Yung susunod na card, ito yung energy mo, okay? So, sinasabi dito, my dear, na this is a very, very good time para makipag-date. Okay? This is a very, very good time para lumabas, para mag-go out. So, baka makareceive ka ng mga invitation, mga manliligaw, mga admirer, yung mga ganon. Okay? So, expected mo na yan. Dito, my dear, moving forward naman, my dear, yung iyong energy sa area ng iyong datungan. Okay, so yan dalawang card na yan is energy yan, my dear, ng mismong first 15 days of October. Dito tayo sa diamond, ito, my dear, ang mismong nangyayari sa'yo, okay? Tingnan natin kung anong energy mo. We have here the Knight of Pentacles, okay? Pinag-iisipan ng mabuti ang mga susunod na desisyon. Sa usapin man yan, my dear, ng financial or sa usapin man yan, my dear, ng love, okay? So, kung meron man mga tao, akin na nga itong Selenite, kung meron man mga energy, my dear, na parang nag-o-offer sa'yo ng love, pinag-iisipan mo na mabuti yan. Kung meron man mga tao na parang nagsusorry sa'yo, nanghingi sa'yo ng second chance, pinag-iisipan mo na mabuti yan, okay? Pinag-aaralan mo. Ganon din, my dear, sa area ng iyong financial, okay? So, dito, my dear, medyo lilinawin ko lang kasi hindi ko na ano kanina, na sa area na to, kahit nasabihin natin na pinag-iisipan mo at medyo maingat ka talaga, my dear, sa usapin ng financial, kinaklarify na, my dear, ng card na ito na
medyo mabigat talaga, my dear, yung flow talaga ng usapin ng pinansyal sa first 15 days of October kasi this is the Six of Swords, okay? So, there's a tendency na meron talaga mga disappointment, meron ka mga ini-expect, my dear, sa area ng iyong kaperahan na parang hindi siya nagbo-work, pero life must go on, okay? Yun ang kagandahan doon. But so far, yung energy mo kasi is medyo maingat ka, my dear. Sa energy ng Knight of Pentacles, medyo maingat ka talaga sa mga decision making mo, my dear, sa mga araw na ito. Okay, talagang pinag-iisipan mo. Kahit na sinasabi dito, my dear, sa energy ng love na mahal kita, pakakasalang kita, ganito, ganyan. Medyo pinag-aaralan mo talaga ng mabuti, ganyan. Or kung meron man nagsusorry sa'yo, kasi this is love. So, everybody is welcome dito. Love, career, family, relationship, talagang welcome, my dear, sa area na to. Pero talagang nandun ka sa area talaga na, teka, pag-iisipan ko na mabuti to. Kung tatanggapin ba kita, kung i-accept ko ba yung apology mo, yung ganun-ganun din, my dear, sa area ng iyong kaperahan. I hope you are getting yung ating reading, okay? So, kunin natin yung dalawang card na binabalance ng ating Knight. Okay, mas detalyado tong reading na to. We have here the energy of the Moon card, okay? So, sa energy ng Moon card, this is energy ng pagod, sadness, okay? Kasi pag moon, gabi, pagod, sadness, okay? So, ayan yung binabalance mo dyan. There's a tendency din, my dear, na baka meron kayong mga gustong umpisahan sa area ng career. Meron kang mga gustong umpisahan like business, pagkakaperahan, pero pinag-iisipan mo talaga siya ng mabuti, okay? So, tingnan natin, my dear, sa kabilang side. We have here the energy of the Chariot, okay? So, dito din may sa energy ng Chariot, like balancing. I can feel na parang ini-entertain mo naman tong tao na to. Kung this is a person, okay, sa area ng love, ini-entertain mo naman siya, my dear. Pero yun nga lang, parang medyo puzzle ka, my dear, sa identity niya, sa buong pagkatao niya. Yung parang ganon, okay? Marami. Kasi ang Moon card din, my dear, is connected din yan, my dear, sa energy ng lihim. So, I think parang andayo po pang, kung meron man mga manliligaw sa'yo, my dear, or meron man mga mag-offer ng love sa'yo, my dear, or manghingi ng sorry, my dear, sa first 15 days of October, definitely parang you feel na parang hindi sila sincere, you feel na parang meron silang tinatago, you feel na parang meron silang mga agenda over here. So, kung i-connect naman natin sa energy ng iyong kaperahan, moving forward ka pa rin talaga, my dear, sa area ng kaperahan. Yun nga lang, my dear, may energy ng pagod over here, may energy ng disappointment, you are trying to balance, my dear, talaga yung iyong energy, okay? So, punta tayo, my dear, sa energy ng iyong kapuso-pusuan, ng iyong heart. Okay, let me see. We have here the energy of the Wheel of Fortune, okay? This is more on try again, okay? So, ang iyong heart, my dear, would like to try na mag-business, would like to try na mag-love, gusto mong ma-in love ulit, gusto mong makapasok ulit sa relationship, gusto mong maayos ulit kayo, okay? Gusto mo ulit, you like to entertain, you like to try, gusto mo ulit subukan, okay? Yun ang sinasabi ng puso mo. Kung meron man nanliligaw sa'yo, gusto mo yan, gusto mong i-entertain yan nanliligaw sa'yo. Pero, nandun ka sa moment kasi na parang gusto mo talaga malaman yung totoong intensyon ng tao na yon, kung talagang sincere ba talaga siya, na nagsosorry sa'yo, nag-a-apology sa'yo. And at the same time, my dear, kung sa usapin naman ng pinansyal, di ba, parang gusto mo mag-business, gusto mo pa rin i-push, gusto mo pa rin i-try kung ano man yung bagay na yon. Pero parang iniinda mo na kasi, my dear, sa first 15 days of October, my dear, yung pagod, okay? So, yun siguro nangyayari doon, at saka yung mga sunod-sunod na disappointment na nangyayari lately, okay? So, tingnan natin yung binabalance ng iyong heart. Let me see, ano binabalance ng iyong heart? We have here the energy of the devil. Okay, distraction. Okay, so normally that is distraction. And nasa area siya, my dear, ng iyong kaperahan. Si devil, okay? Secret. Nasa taas niya si Moon card, so secret. So there's a tendency, my dear, na baka iniisip mo na meron mga sumasabotage sa'yo sa area ng financial, meron mga ayaw ka talaga maging successful, ganon. Okay, so yun. Tingnan natin naman sa kabila. What is going on? We have here the energy of the Knight. Okay, talagang porsigido ka talaga, my dear, na malaman kung ano man yung tinatago nitong energy na to. Although, sabihin natin siguro baka for some of you is na-develop na yung, meron ng konting feelings, okay? Pero parang nandun talaga, my dear, na parang sabihin natin meron trust issue, parang ganon, okay? You feel, my dear, na parang itong tao na to ay merong parang devilish na energy or something, or baka merong ginagawa behind your back, or meron lang talagang agenda, okay? Kaya nandun ka sa moment na parang pinag-iisipan mo talaga na mabuti, okay?
you're trying to protect, my dear, your career, okay? Yung pera mo, yung career mo, kung ano yung meron ka, you're trying to protect it as much as possible. Usapin ng financial, sinusubukan mo. Pakiramdam mo talaga, meron talagang energy sa first 15 days of October na parang gustong sirain yung career mo or ayaw ka talaga maging successful. Parang ganon, okay? You can feel, my dear, na parang ganon. You can feel na parang merong magnet na force na parang ayaw kang mag-grow sa area ng iyong financial. You can also feel, my dear, na parang meron mga alam mo yun, negative energy sa area ng career or ng work field, parang ganon, okay? Kasi nandito si Devil over here. Pero ang kagandahan dito, sa 7 of Wands, you are in defensive na position, my dear. Kaya nga, ang overall na energy mo dito is the Knight. So, pinag-iisipan mo talaga ng mabuti yung mga ilalabas mo na pera, kung meron mang manghihingi sa'yo na pera, ganon, okay? So, posible maging mabusisi ka talaga kung saan gagamitin yung pera, para saan yan, bakit ganito, bakit ganyan, okay? And hindi ka talaga basta-basta talaga, my dear, magre-release talaga ng pera, my dear, sa isang buong first 15 days of October because may something na nangyayari sa'yo. Although, my dear, yung heart mo is iba yung sinasabi na, sige, mag-give ka, sige, mag-share ka, sige, gawin mo to, sige, mahalin mo siya, sige, patawarin mo siya. Pero, pakiramdam ko talaga yung mind mo is nagsasabi talaga na, teka, magdahan-dahan ka, wag kang padalos-dalos, parang ganon, okay? Next, last 2 cards na lang tayo, dear. Last 2 cards. We have here the energy of the Queen of Sword, okay? For some of you, bibigyan ninyo ng second chance, okay? Kung meron mga manghihingi sa inyo ng apology over here. Pero itong second chance na to, my dear, is para makita lang talaga, my dear, kung sincere, okay? Kung sincere ba talaga siya, kung talagang totoong mahal ka ba talaga niya, kung talaga, yung parang ganun, my dear, okay? Pero hindi siya yung talagang magda-dive in ka talaga na, I love you ulit, pinapatawad na kita, parang ganun, okay? Kasi si Queen of Swords is like, kaya nakaganyan, my dear, yung kanyang kamay ng ganyan, is because parang sinasabing, oh, sige, mag-explain ka, magpaliwanag ka, I know something about you, meron na akong alam sa'yo, meron na akong alam sa mga tinatago mo, so on and so forth, parang ganun, and gusto ko lang marinig galing sa bibig mo kung magsasabi ka ba ng totoo. So, sa first 15 days of October, my dear, very important sa'yo yung loyalty ng mga tao sa paligid mo. Okay, super important talaga sa'yo yung loyalty ng pamilya mo, ng mga taong gusto pumasok sa buhay mo. Very important because you are trying to guard. Okay, yan nakukuha ko lang dito, my dear, is you're trying to guard yung iyong heart, yung financial. Okay, you're trying to guard yourself. Actually, yun ang nakukuha ko dito para pinoprotektahan mo ang sarili mo dito, my dear, okay? So, bottom deck of the card is the 7 of Sword, okay? That is a backstabbing energy, okay? So, expected mo na, my dear, sa first 15 days of October na parang hindi ka komportable, okay? Meron mga energy ng mga tao na parang hindi ka komportable, parang nagkakaroon ka ng intuition, my dear, na teka, parang may tinatago sa akin to, parang ganun. Nararamdaman mo rin, my dear, na parang meron din mga energy sa area ng career, okay, parang tinatarget yung pera mo, parang gusto kang kunan ng pera, parang money after lang, or parang ayaw ka maging successful, yung parang ganun, my dear, na energy. Although your heart is very open and very malambot talaga, like, ganon, ganito. Pero parang medyo may dito parang may nagdadahan-dahan ka talaga, my dear, okay? So, nagtitake very slow ka talaga. Bottom deck of the card is the 7 of Sword, backstabbing na energy to. So, this is a confirmation, my dear, na parang meron mga energy na posibleng babalik sa'yo, or magsosorry, or manliligaw, or sa area ng career, baka meron mga sumasabotage, may mga lihim, mga ganon, okay? So, this is a confirmation. Pero I will just give it to you, my dear Leo, para ma-discover mo or para, di ba, nasa sayo yan, my dear, kasi yun naman ang energy mo talaga, my dear, sa isang buong first 15 days of October, ang parang makiramdam at mag-obserba, my dear, sa paligid mo, sa mga bagay-bagay, my dear, sa iyong kapaligiran, okay? So, my dear Leo, ito ang iyong reading para sa iyong first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.